Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, buong police unit sinibak dahil sa umano'y hazing sa 129 na bagong polis sa Basila. Not guilty plea inihain ng Sandigan Bayan 4th Division para kay dating Senador Revilla sa kasong graft. Motion para mag-inhibit ang isang Sandigan Bayan justice sa malversation case, hiniling ni Revilla. Presyo ng produktong petrolyo muling magtataas ngayong linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 70 pulis mula sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, Regional Mobile Force Battalion 14B ang pansamantalang tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y hazing na ginawa sa reception rights ng 129 na bagong police officers sa Lamitan City, Basila. Ayon sa PNP, pinalitan na sila ng mga tauhan mula sa RMFB 14A habang isinasagawa ang investigasyon. Base sa ulat, nakaranas sa mga bagong recruit ng pisikal na pananakit tulad ng suntok, sampala at paggamit ng kahoy at arnis. Nasa 12 na non-commissioned officers ang positibong tinukoy bilang sangko. 2 bagong recruit na kabilang sa MILF Police Integris ang kritikal sa ospital matapos mawalan ng malay at mapuruha. Kasalukuyang sumasailalim sa medical evaluation ang iba pang biktima habang inihahanda ang kaso laban sa mga responsable sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Kinundina ng PNP at National Police Commission on NAPOLCOM ang insidente. Tiniyak din ito na may mananagot at ipatutupad ang zero tolerance laban sa hazing. Naghain ng Sandigan Bayan 4th Division ng not guilty plea para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa isinagawang arraignment ngayong araw Pebrero 9. Ito ay matapos tumanggi ang dating opisyal na magpasok ng plea sa kasong graft na isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y anomalya sa 92.8 milyong pisong flood control project sa Bulacan. Samantala, kapwa not guilty rin ang naging plea ng mga kapwa akusado na sina dating DPWH Accountant Juanito Mendoza at Engineer RJ Domasi. Kaugnay nito ay pinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment ng malversation case ni Revilla at 6 na iba pa sa Pebrero 16. Sa isang urgent motion, humiling din si Revilla kay Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda na mag-inhibit sa nasabing pagdinig dahil ipinunto niyang kapatid ni Miranda ang abogadong si Buenaventura Miranda na legal counsel ni ex-DPWH Undersecretary at ngayoy state witness na si Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senado sa flood control issue. Sagot naman ni Miranda, walang basehan para sa mandatory inhibition at binigyang diin ang kanyang commitment na gampanan ng tungkulin ng walang personal na impluwensya. Tataas ng hanggang piso kada litro ang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa magkakahiwalay na advisory, inanunsyo ng mga kumpanya ng langis na sa ikapitong sunod na linggo, magtataas ang presyo ng diesel ng piso kada litro. Tataas din ang presyo ng gasolina at kerosene ng parehong 60 centavos kada litro, na ikalima at ikapitong beses na rin ng upward price adjustments. Epektibo ang bagong presyo bukas February 10. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng supply risks at patuloy na geopolitical conflict. Tiniyak naman ng Department of Energy na patuloy itong nagmamatsyag sa lokal na merkado para tiyaking mananatiling tama ang price adjustments. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.